araw sa ating lahat. Ngayon, tunghayan muna natin ang makabagong paraan at makabagong kaalaman sa modernong panahon natin ngayon. Sa modernong panahon natin ngayon, may iba't ibang AI na maaari nating pwedeng gamitin sa loob ng classroom o maging bilang guro sa hinaharap. Ngayon, tunghayan natin kung ano nga ba ang AI. Ang AI ay makatutulong sa atin ngayon sa mabuting paraan. Tunghayan natin ito! Hala guys, ano? Ay, nakalimutan pala tayo. Ha? Yung PPT natin. Bukas na yun. Sos, alam nyo ba na meron na nga yung mga apps nga para sa PPT? Talaga ba? Ano yun? Oo! Talaga ba? Ano yun? Ano yun? Monica AI. Tin, ano yung Monica AI? Oo nga, ano yun? Alam nyo ba, yung Monica AI, ito yung ginagamit ng mga estudyante ngayon. Kung minsan, kung sila ay wala ng oras para gumawa ng PPT, ay ito yung ginagamit nila. Mag-type ka lang doon kung ano yung gusto mo ipagawa na PPT. Tapos, lalabas na ang mga PowerPoint presentation na maaari mong ipasa sa iyong guro. May ganun pala. Yes! Yun yung gawin natin. Sige, subukan natin. Sige. Tapos na! Yun na yun? Yes! Tapos na! Meron na tayong PPT. At yun ang unang AI tool na maaari natin gamitin sa paggawa ng presentasyon. Okay? Ngayon, alamin naman natin na ang pangalawang AI tool. Ito ay maaari natin gamitin sa pagte-take note. Ito Oh! Mira, ano yung ginagawa mo? Ba't stress ka? Namunog kasi ako. Hindi ko makakuha ang taas-taas ng... Ano yung tinitake note mo? Yung klase natin kanina, hindi ka nakinig kay ma'am? Hay, nako! Yun lang pala? Gusto mo bang maging mapadali yung pagtitake note mo? Alam mo ba kung ano yung ginagamit ko? Ano? Gumamit ka ng Coconote. Halika, tuturuan kita para mapadali naman yan, no? Napaka-easy lang. Hakbang 1, mag-login sa Coconote AI. Hakbang 2, ipasok ang paksa. Hakbang 3, hayaan ang AI na gumawa ng buod. Wow, ganun lang pala kadali yun. Siyempre, ganun lang kadali. Kaya, nako, gamitin mo talaga ang Coconote. Talagang makakatulong sa'yo yan. Oo, talagang gagamitin ko ang galing. Huwag ka nang mag-take note, ha? Bye-bye, Mera. Bye! Thank you! at yun ang pangalawang AI tool na maaari natin gamitin. Kung kayo ay nahihirapan sa pagtitake notes, gamitin natin ang Coconote. Okay? Ngayon, alamin naman natin kung ano nga ba ang mga AI tool na maaari natin gamitin sa ating pananaliksik. Diyan nagkarap ko ba? Ang research. Alam nyo ba kung paano gamitin ang The Scholar AI? Mayroon itong 3 simpleng hakbang. At yun ang pangatlong AI tool na maaari natin gamitin kung tayo ay maghahanap ng reference para sa ating pananaliksik. Ang The Scholar Perfect Partner. Okay? Ano kaya ang AI tool na maaari makatulong sa paggawa ng lesson plan? Ano ba nangyari sa inyong dalawa? Nahihirapan kaming gumawa ng lesson plan. Ano ginagawa niyo? Lesson plan. Lesson plan. Anong topic niyo? Nahihirapan nga kami magsimula. Nahihirapan kayo? Kung kayo, i-recommend ako.
Talaga? Na makakatulong sa inyong dalawa. Ano yun? Sure? Yes! Effective ba yan? Yes! Ano yan? Ito ay... Tingnan natin. Tara. Lesson planner. Tara at alamin natin kung paano gamitin ang AI Lesson Planner. Mag-log in, ilagay ang detalye, i-click ang generate at mayroon ka ng lesson plan. Ngayon, alam niyo na. Yes, may makakatulong sa inyong paggawa. Wow. 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 Sige itong matabay. Oh, At yun na, pang-apat na AI tool na maaari natin gamitin sa paggawa ng lesson plan. Kung tayo ay nahihirapan at nangangailangan tayo ng karagdagang tulong, gamitin natin ang lesson planner. Okay? Oops! Naghahanap ka ba ng AI tool na makatutulong sa atin upang ma-translate ang mga mahihirap na salita from English to Filipino or Filipino to English? May sagot dyan! Alamin natin! Ay, naku, Mera, ang hirap naman yan. Kaya nga, ang hirap naman ito isalin. Paano ka naman ito isalin? May alam ba kayong app na maaari nating magamit para mapadali yung pagsasalin natin? Ang hirap kaya nito. Alam ko na. Alam niyo ba na meron na yung mga AI na lumaganap? Tulad ng Killbot. Maaari natin siya gamitin sa pagsasalin. Try mo. I-open mo yung Google. Para gamitin ang Quillbot, pumili ng Translate na tool. Pagkatapos, ilagay ang English text. Ayan, makikita mo na ang salin sa Filipino. O, diba? Oo nga. Buti na lang, Tin. Alam mo, napapadali yung gawain natin. Tin, yan, Tin. Tapos ka talaga, Tin. Sige, Mary, papatuloy mo pa. Wow. Dadali na sa pagsasalin. At ito ang panglimang AI tool na maaari natin gamitin sa pagsasalin. Kung kayo ay nahihirapan sa pagsasalin sa mga mahirap na salita, maaari natin gamitin ang Calvo AI. Okay? Iilan lamang iyon sa mga AI tool na maaaring makakatulong sa atin sa paggawa ng ating mga gawain at upang mapadali ang ating buhay bilang mag-aaral at bilang isang guro. Ngunit tandaan, ang limitasyon sa paggamit ng AI tools. Dapat ikaw ay may disiplina. Maging maalam sa paggamit nito. Huwag abusuhin. Maging responsable. Gamitin ito ng tama. Maging mapanuri sa paggamit ng mga ito. Baling mag-double check.